mula sa bulwagan ng katotohanan, sandigan ng mamamayan. Balitang Quirino Imo, balitang sapat at totoo. Naganap, Nakalap, siniyasa, mga balita sa Nia Quirino. maghahatid ng mga balitang siniyasat ng todo. Narito ang mga balitang Quirino Imo, balitang totoo. Quirino Imo, arangkada sa mga proyektong irigasyon ngayong huling quarter ng 2025. Tuloy-tuloy ang ratsada ng Planning Design and Survey Unit ng NIA Quirino Imo sa pagsasagawa ng mga feasibility studies, field surveys at detailed engineering design para sa mga proyekto ng buong lalawigan ngayong huling bahagi ng 2025. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 100% physical accomplishment ang Pongo Small Irrigation Project matapos ang matagumpay na soil sampling, farm management survey at socio-economic survey. Hindi rin nagpapaawat ang PDSU sa pangangalap ng datos para sa rehabilitasyon ng mga communal irrigation systems para sa taong 2026. Sa kabilang dako, personal na pinangunahan ni Engineer Abril Gutierrez ang site visit sa Luzon, Inip upang tiyakin ang maayos na konstruksyon ng mga pasilidad nito. Samantala, matagumpay ring na isagawa ang reconnaissance survey para sa Bikibik Small Reserva Irrigation Project katuwang ang NIA Central Office at Senro Dipun, kung saan nag-identifika ng mga lugar na maaaring pagkuhanan ng lupa at batong gagamitin sa naturang proyekto. Sa kabuuan, mayroon ng 99.41% physical accomplishment ang Bikibik SRIP. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng dedikasyon ng Quirino Imo na mapagbilis ang serbisyo para sa mga magsasaka. Mula sa Planning Design and Survey Unit, Candy L. Paasa, nag-uulat para sa Balitang Kimo, Balitang Totoo. Umabot sa 75.13% ang kabuang physical accomplishment ng Quirino Irrigation Management Office sa implementasyon ng mga proyekto nito para sa taong 2025. Kabilang sa porsyentong ito ang restorasyon ng 52.35 ektaryang lupang sakahan na sakop ng communal irrigation systems, ang generation ng karagdagang 53 ektaryang lupang sakahan na sakop naman ng solar-powered irrigation projects at gayon din ang konstruksyon ng 2,236 meters concrete canal lining at 7 units ng canal structure sa ilalim ng repair of national and communal irrigation system fund sources. Kabilang din dito ang CY 2025 Luzon Integrated National Irrigation Project na sa kasalukuyan ay nasa 73.14% completion na at base sa approved construction schedule ay nakatakdang matapos sa unang kwarter ng taong 2026. Sa ilalim ng malaking proyektong ito ay kasalukuyang iniimplementa ang konstruksyon ng closed conduit barrel na may habang 1,437.40 meters, siphon, gabion protection works na may habang 265 meters at gayon din ang project office at staff house. Sa kabila ng mga hamon, patagumpay namang pinamahalaan ng KIMO ang implementasyon ng mga proyekto ngayong 2025 sa pamamagitan ng masusing project management, mahigpit na monitoring at koordinasyon sa mga kontratista at lokal na stakeholders. Ang mga hakbang na ito ay nagpatibay sa episyente at maayos na sistema ng irigasyon sa lalawigan na kung saan direktang nakikinabang ang libo-libong magsasaka para sa kanilang ani at kabuhayan. Iyan ang kabuang ulat sa project implementation para sa ika-4 na kwarter ng 2025. Nag-uulat Maria Teresa de Guzman para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo. Bilang bahagi sa paghahanda para sa nalalapit na double dry cropping season, pinatupad ang water cut-off sa Adris area mula October 23 hanggang November 2, 2025 upang maisagawa ang nakatakdang maintenance at rehabilitasyon ng mga pasilidad ng irigasyon. Kasunod nito, isinagawa ang malawakang paglilinis ng mga kanal, bawat Irrigators Association upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa mga sakahan. Pinangunahan ang operasyon ng mga O&M personnel at mga opisyal at membro ng IA. Katuwang ang Equipment Management Unit, pinanatili ang pangangalaga sa mga unit na heavy equipment tulad ng backhoe at dump truck upang mas mapabilis ang pagsasagawa ng mechanized desilting tulad ng South High Canal, Main Canal, Lateral 23 at Main Farm Ditch Turnout number 7 sa kahabaan ng Lateral G. Layunin ng hakbang na ito na mapataas ang kapasidad ng mga daluyan ng tubig at matiyak ang sapat na supply para sa mga sakahan. Bilang bahagi ng regular na operasyon at pamamahala ng
ng sistema, isinagawa rin ang water discharge calibration sa main canal kilometer 1. Saklaw ng aktibidad ang pagsusuri at pagsasaayos ng discharge rate at pressure upang matiyak ang tamang pamamahagi ng tubig sa bawat lateral na mahalaga sa kasulukuyan at nalalapit na cropping season. Nagsimula naman muli ang water delivery noong November 3, 2025 bilang opisyal na pagbubukas ng double dry cropping season na may kabuuang service area na 5,735.99 hektarya. Bukod dito, isinagawa rin ang pagpipintura ng dam facilities bilang bahagi ng regular na maintenance upang mapanatili ang kaayusan, kalinisan at malinaw na pagkakakilanlan ng pasilidad. Ang mga hakbang na ito ay patunay ng koordinadong pagsisikap ng pamunuan at mga magsasaka upang matiyak ang maayos na supply ng tubig at mapanatili ang mataas na antas ng produksyon sa sektor ng agrikultura. Mula sa Operation and Maintenance Unit, Erica Pegkawiling nag-uulat para sa Balitang Kimo, Balitang Totoo. Sulong ng National Irrigation Administration, Quirino Irrigation Management Office ang patuloy na pagpapaunlad ng kabuhayan, organisasyon at kakayahan ng mga Irrigators Association sa pamamagitan ng iba't ibang programang pangkaunlaran at convergence activities na isinagawa sa ilalim ng ahensya. Kabilang sa mga pangunahing aktibidad ang serye ng livelihood trainings para sa mga IAs tulad ng aquaculture at pamamahala ng freshwater species, rice-based integrated farming at livelihood training sa food processing na layong madagdagan ng kaalaman at mapalawak ang pagkakakitaan ng mga magsasaka. Isinigawa rin ang Cooperative Development Plan Workshop, gayon din ang Gender and Development Training na nakatuon sa kliyente at inklusibong serbisyo. Sa ilalim naman ng CARP IC program, na isagawa ang vermicomposting training at basic financial recording bilang suporta sa sustainableng pagsasaka at maayos na pamamahala ng pondo ng mga samahan. Bilang bahagi ng convergence activities kasamang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang BFAR, SEC, DOLE, DA, DSWD, ATI at BIR, isinagawa ang BFAR consultation para sa mga fisher folks. Naisagawa rin ang SEC one-stop at re-registration ng 41 IAs, DOLE tupad profiling at orientation at ang mass turnover ng 17 units ng precision rice seeder upang mapalakas ang mekanisasyon at produktibidad sa pagsasaka. Samantala, sa ilalim ng SLPA, 6 na samahan ang nakatuon sa ready-to-lay egg production, 5 sa swine production, 1 sa organic feeds making at 4 na SLPA ang ginawaran ng tig 100,000 piso bilang karagdagang pondo. Isinagawa rin ang SMES at benchmarking ng mga SLPA upang masiguro ang epektibo, transparent at napapanatiling implementasyon ng mga programa. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na pinagtitibay ng National Irrigation Administration ang paninindigan nito sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at sa pagbibigay ng tapat at makabuluhang serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Mula sa Institutional Development Unit, Sweet Novelin Argaco, nag-uulat para sa Balitang Kimo, Balitang Totoo. Isinusulong ng National Irrigation Administration, Quirino Irrigation Management Office ang patuloy na palakas ng kaalaman at kakayahan ng mga kawani nito sa pamamagitan ng iba't ibang learning and development activities ngayong calendar year 2025. Kabilang sa mga isinasagawang pagsasanay at seminar ang General ISO Awareness Training, Computer Literacy at Asset Management Information System Training na layong mapaayos ang sistema at kalidad ng serbisyo ng ahensya. Sinagawa rin ang mga workshop ukol sa gender perspective integration, organizational values and accountability at public relations management upang higit na mapalakas ang profesionalismo at malasakit sa publiko. Nakilahok din ang mga kawani ng NIA Quirino Imo sa mga pamansa at panrehiyong aktibidad tulad ng Annual National Convention on Sustainable Governance, 51st Vice Convention at PAGBA 3rd Quarterly Seminar Convention na tumalakay sa pamumuno, pananagutan at epektibong pamamahala sa sektor ng gobyerno. Sinagawa rin ang mga technical na pagsasanay sa irrigation system management, construction supervision, agronomy and agricultural development studies at soil test kit utilization na mahalaga sa pagkabuti ng mga proyekto sa irigasyon at sa pagsuporta sa sektor ng agrikultura. Bilang pagtatapos ng mga aktibidad para sa taon, patagumpay na naisagawa ang Review and Planning Workshop 2025 na dinaluhan ng lahat ng kawani ng Quirino Imo bilang paghahanda sa mas maayos at epektibong mga programa proyekto sa mga susunod na taon. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, patuloy na pinatutunayan ng NIA Quirino Imo ang kanilang panindigan sa husay, integridad at tapat na paglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Mula sa Administrative Unit, Maricardi Valdez nag-uulat para sa Balitang Quirino Imo, Balitang Totoo.
Masigla at puno ng positibong enerhiya ang pagsalubong ng Quirino Imo sa taong 2026, kasabay ng pakikiisa nito sa nationwide NIA ushering ng kasulukuyang taon. Kasama ang iba't ibang tanggapan ng National Irrigation Administration sa buong bansa, ipinakita ng Quirino Imo ang pagkakaisa at malinaw na direksyon sa temang Ready, Set, Flow. Aktibong nakiisa ang mga kawani sa mga unang bahagi ng programa, kabilang ang Unity Dance na sinundan ng Parade of Colors. Ang mga aktibidad na ito ay nagsilbing salamin ng teamwork at sama-samang layunin ng tanggapan sa pagsisimula ng bagong taon. Ibinahagi naman ng mga unit head ang kahulugan ng bawat kulay na bumubuo sa tema, kasabay ng pagpapaliwanag sa mga pagpapahalaga at adhikaing kanilang isinusulong bilang bahagi ng iisang bisyon ng ahensya. Itinampok din sa programa ang unveiling ng Ready, Set, Flow Wall na nagsilbing opisyal na hudyat ng pagsisimula ng mga gawain at programa ng Quirino Imo para sa taong ito. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Division Manager na ang tunay na lakas ng Quirino Imo ay hindi nasusukat sa pisikal na laki ng tanggapan o sa mga natamong parangal, kundi sa pagkakaisa, katatagan at patuloy na dedikasyon ng bawat kawani sa paglilingkod sa publiko. Sa pagsisimula ng taon, ang ahensya ay ready, set at siguradong flow na flow sa paghahatid ng serbisyo para sa mga magsasaka, komunidad at sa buong bansa. Para sa Bibo Balita, Genevieve B. Ulila, nag-uulat para sa Balitang Kimo, Balitang Totoo. Yan ang mga pinakahuling balita mula sa Quirino Imo. Ang serbisyo nila ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at ginhawa sa ating mga magsasaka.